Hala, grabe to. Walang kawala si Sen Tulfo na taranta sa matinding pasabog ni Atty. Acosta, VP Sara. Masyadong mainit ngayon si Sen Rafi, no? Laman siya ng mga news. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para makabisita po kayo sa channel niya at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre itong inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Senator Rafi Tulfo. Ayos, hindi lang mga sundalo at pulis ang galit sa kanya. Pati pala si Atty. Acosta, ang hepe ng Public Attorney's Office. Galit din. I agree. Mahirap ang trabaho ng PAO. Hindi naman perpekto ang mga organisasyon. May mga pagkukulang. Kaya hindi pwedeng i-generalize. Kasi malabas may isang PAO attorney ata na hindi nagustuhan ni Rafi Tulfo ang kanyang aksyon. Tapos generalize na bobo ang mga abogado ng PAO. Ayun. Kanap siya ng katapat dahil... Kumbaga mali yun eh. Kung merong isang attorney na talagang nasasabihan niya na gano'n, yung meron siya tinutukoy na bobo, no? Sino yun? Dapat talaga is pinipinpoint na lang. Hindi yung bobo ang mga attorney ng PAO. 'Di ba? Ibig sabihin, pag nilagay mo yung salitang mga, tumutuko yun sa kalahatan. Hindi lang sa kung sino yung tinutukoy mo. O kaya bobo yung attorney ng PAO. Ibig sabihin din nun, parang tumutukoy din sa kalahatan. 'Di ba? Mas maganda kung mismong tinukoy na lang kung sino yun. Sinabi naman ni Atty. Acosta, dapat pinapangalanan kung sino yun. Kung sino yung PAO na attorney na yon para mabigyan ng aksyon. Dahil hindi naman lahat ng attorney nga naman ng PAO, ganun. Itong si Atty. Acosta, fighter din ito eh. Hindi natatakot. Bilib ako dito kay Atty. Acosta. Kasi yung Dingbaxia vaccine, Dingbaxia, nako, talagang siya ang tumayo, nagsalita o nilaban ang karapatan ng mga biktima ng vaccine na yan. Kawawang mga bata. Nako, napakahirap talaga niyang vaccine na yan, no? Yung panahon ng Dengvaxia, ang dami talagang napahamak dyan. No? Kasi, yan, ini-inject sa mga bata, ganto, panlaban sa ganto, para lumakas ang immune. Ang hirap din kasi kalimitan kasi sa mga publics kasi ginagawa yan. 'Di ba? Yung iba para makatipid, 'di ba, kaysa magpabakuna sila ng may bayad, is nagkikipagsapalaran doon sa libre. Na syempre inaakala nila na ligtas, 'di ba? Is dapat talaga ligtas at dapat talaga is pag-aralan maigi bago iturok yung mga ganyan sa bata. Kasi mga bata yan eh. Kumbaga yung mga pagtanggap ng katawan sa mga gamot yan, hindi pa ganun katibay kumpara sa mga matatanda. Sa anak ko talaga, kung may mga ganyan, hindi na ako nagtitiwala eh. Ang hirap din kasi, kung meron bang iba bakuna sa kanila, is inaalam ko na lang kung ano. Tapos, kakausapin ko na lang yung pedia nila, ganun. Kung pwede silang lagyan ng ganun, 'di ba? Kasi ang hirap minsan makipagsapalaran, katulad nga nakakadalayang sa Dengvaxia. 'Di ba nung panahon nga nung pandemic, 'di ba may mga tinutusok-tusok din, 'di ba? Yung may mga booster ganyan, 'di ba? Tapos may mga side effects siya. Kaya mahirap din. Pero kailangan din talaga, no? Pero mahirap ipagsapalaran yung kaligtasan ng mga bata sa ganyan. Dapat talaga is pinag-aaralan 'yan. No, bago gawin sa mga bata. Tulad niyan, ang dami naging biktima noon nung nakaraan diyan sa Dengvaxia. Ayun, hindi pwede yung i-generalize mo na bobo. So, yun, napanood din natin yung mismong programa ni Rafi Tulfo sa kanyang Rafi Tulfo in Action, yung segment na kung saan tinawag niyang duwag yung si Private First Class Roran Canlog.
Nang dahil lang sa reklamo ng girlfriend, na gusto ata ng girlfriend, pakasalan na siya ng sundalo, ayaw pa ng sundalo. Yun lang. Hindi mo naman mapilit ang isang tao pag hindi pa siya handang kasal. So yun, nagkataon, natawagan niya ang sundalo, sumagot naman ang sundalo, kailan, humingi ng pamanin yung sundalo na hindi masagot yung tawag dahil nasa critical na area yung sundalo. Tapos yun na nga. Grabe, very clear. Yung pasensya na doon sa girlfriend, no? Pero yung mga ganong usapin talaga, no? Kung merong reklamo, dapat pinag-uusapan na lang ng personal yan eh. 'Di ba? Malay nga naman natin is merong sariling personal na dahilan yung sundalo kung bakit ayaw magpakasal agad. 'Di ba? Dapat pinag-usapan ng personal ng sila lang bago iparating sa Tulfo. 'Di ba? Parang ano naman kasi, 'di ba? Hindi mo ako papakasalan, ipapatulfo kita. 'Di ba? Napakahirap 'yun. No? Parang sa ganung problema lang. Ano naman ngayon kung di magpakasal o ano man. Pagpalagay natin, sige, sensitive ang family. Pero 'di ba, ganyan yung nangyari. Alam naman natin si Sen Rafi na medyo talagang agresibo siya sa pagdating sa mga ganyan na mga problema. No? Talagang makakatikim talaga ng salita yung inaakusahan. Katulad nga nung nangyari doon sa sundalo, 'di ba? Na alam naman natin na nasa duty siya. Nasa time siya ng duty niya nung tinawagan siya. 'Di ba? Sana nagkaroon ng konting konsiderasyon man lang na huwag kausapin muna yung sundalo dahil nasa gitna ng labanan. Dapat na unawaan nila yun. Kasi yung mga ganyang klaseng problema, yung mga maliliit na problema lang, hindi na dapat pinaparating pa sa Rapi Tulfo in action. Yung kaya nyong pag-usapan na kayo lang, 'di ba? Gaya niyang pagpapakasal lang. 'Di ba? Napakababaw lang naman 'yan. Kung ayaw magpakasal, baka may dahilan 'yan. 'Di ba? Kung ayaw kausapin, 'di ba? Kung bakit ayaw magpakasal, bakit ayaw ng dahilan? Ayaw mo kong kausapin, ayaw magpakasal sa akin. Ang sundalo ay busy, maraming ginagawa 'yan. Baka mamaya hindi pa siya handa. 'Di ba? Kung hindi pa handa, wag ipilit dahil kapag pinilit mo ay mahirap 'yun. 'Di ba? Ang mga bagay hindi nadadaan sa mabilisan o sapilitan. Dahil kapag dinaan mo sa sapilitan yan, hindi maganda kalalabasan yan. Katulad nito, hindi maganda yung kinalabasan, di ba? Imbis na mapagbigyan o maresolba yung problemang inilapit kay Tulfo, is mas lalo pang nagka-problema. Tinawag niyang duwag, tapos pinagbibiro pa siya na paglabanan na tatakbo. Talagang masakit yun, para sa isang sundalo. Ang naging sundalo, masakit yun. Hindi, kaya naintindihan ko yung mga PMAers na nag-initiate ng manifesto na kinundina yung ganon walang paggalang ng isang senador pa naman, Rapi Tulfo, sa ganon. Namatay na bayani. Yun, nagsisi siya siguro dahil yung last part ng kanyang interview, yung si Colonel Sagala yun, yung naging army ba o army spokesman. Kinonfirm ni Colonel Sagala na sa isang inkwentro nga sa Maguindanao, July 2020, yun, isa sa mga nasawi, si PFC Canloc. Ayun, kumbaga may kasabihan talaga tayo, don't judge the book by its cover. Hindi, dapat nagiging leksyon na kay kay Sen Rafi kahit papaano. Dapat nalalaman niya yan. Na huwag kang basta-basta manghuhusga nang wala ka pang sapat na dahilan o ebidensya. Kasi kung sa isang side ka lang lagi makikinig, doon sa mga umaakusa lang lagi, is hindi mo rin mapapakinggan yung side ng inaakusahan. Dahil kung tutuusin, madaling mag-akusa. Mababaw man o malalim, madaling akusahan ng isang tao. Paano nga naman kung hindi naman talaga niya ginagawa o wala siyang planong masamang gawin? 'Di ba? Yung inaakusahan. Tapos nangyari yung ganyan. Gaya nung sa pagpapakasal, 'di ba? Uulitin natin, malay natin, tinatapos lang niya yung mga mission niya. Pagkatapos, haharap na siya dun sa babae. O kaysa pinarating pa kaagad sa programa, 'di ba? Sayang yung galing ng sundalo na 'yon. At alam natin siguro
at parang naaaninagan ko na medyo nasira ang diskarte talaga ng sundalo eh. Yung sinasabi kong nasira ang diskarte, syempre, focus ka sa pakikipaglaban mo eh. 'Di ba? Focus ka. Nakikipagbakbakan ka eh, nasa duty ka. Tapos bigla kang may marireceive na tawag na ganun. Sana hindi niya na lang sinagot eh, parang ganun eh. 'Di ba? Hindi pa nagulo yung isip niya. Pero siguro dahil para hindi siya isipin, bastos to, hindi sumasagot to. Hindi sinasagot yung tawag natin. 'Di ba? Kaysa masabihan siyang ganun, isinagot niya na lang, pero nagpaalam siya na meron siyang mission. 'Di ba? Meron silang kabakbakan. Pero yun, hindi siya pinakinggan at talagang bagkos na maunawaan is mas lalo siyang binanatan ng binanatan. Kaya yun ang gumulo sa isip niya. Kumbaga, stress ka na sa labanan, may stress ka pang na-receive na tawag. Maguguluhan talaga pag nasa gitna ka ng laban, sira ang diskarte. Ano ngayon? Duwag yung namatay sa labanan? Kaya napakasakit, Kuya Rafi. Huwag niyo namang husgaan kagad ang isang tao na dahil lang hindi niya masagot yung interview ninyo, tatawagin yung duwag. Pabuti na lang at nandyan ang mga PME graduates na nagmalasakit sa sundalong ito para naman na at least maibsan yung kung ako yung parents o relative ni PFC Canlog, talagang masakit yun. But ngayon na naging usap-usapan na ngayon sa social media yung nangyari kay PFC Canlog at saka sa dami na ng pumirma sa manifesto. I think sobra 400 na as of now. Mga generals. Dami mga generals. Ano na yun? 3 chief of staff ang pumirma. General Abaya, General Senga, General Abo. Hindi ko pa nakita yung iba, but yung ganon, 3 former AFP Chief of Staff, 4-star generals, pipirma sa manifesto condemning yung ganong, anong tawag yun? Irresponsible? Lang naman medyo yung dapat niyang bawasan yung pagiging agresibo masyado sa pag-i-interview. Diba? Okay, sana yung tapang eh. Kailangan talaga yan yung tapang. Pero katulad yan, di ba? Iba na eh. Iba na pag nasa line ka na ng Senado eh. Mas maganda din, matapang ka dyan. Pero kapag ikaw talaga is may inopen kang problema dyan, may binatikos ka dyan, kailangan makita nila yan hanggang dulo. Is talagang hindi ka tumitinag. Kasi kapag ikaw tuminag ka dyan, tinigilan mo, ay kung ano-ano na yung iisipin sa'yo. Kung ano yung ipinapakita sa programa na tapang na hanggang sa huli, talagang sinasamahan yung mga biktima, di ba? Napapanood naman natin yun. Samahan ka namin, ipaglalaban natin yan, ganito. Hanggat hindi natatapos, susubaybayan. Dapat ganun din sa Senado. Kung ano yung problema na sinimulan, na imbestigahan, dapat hanggang katapusan yan. Harangan man na sibat yan, talagang laban at labang ka. Kaso nga lang, may mga problema siya na naiimbestigahan dyan, na kumbaga, walang sapat na walang sapat na ebidensya na magpapatunay na corrupt si ganito, katulad ng mga yung mga Marawi hero na general na naakusahan niya, 'di ba, ni Sen Rapi. Kumbaga doon nagsimula uli. Kumbaga nakalimutan na yung istorya sa 'di ba, yung sa kay PFC Canlog. Matagal na kasi yun eh. Naibalik na lang uli dahil doon sa pag-imbestiga niya doon sa mga general diyan, na alam naman ng mga nating mga sundalo na hindi sila ganun. Hindi ka nais-nais na generalization. Ganon din yung bakit mo kaya? Nasubukan na kaya ni Senator Rapi Tulfo ang humarap sa kalaban na bakbakan? Hirap yun. Paano niya tatawaging duwag ang isang sundalo na nandun mismo sa labanan? So, sana hindi na ito maulit pa dahil, again, kung ikanta natin, napakasakit, Kuya Rafi, yung tawagin mong duwag ang isang sundalo na later on naging bayani, namatay sa pakikipaglaban para ang mga civilians, katulad ng isang Rapi Tulfo, ay tahimik
mapayapa na makapag-programa sa kanyang Rafi Tulfo and aksyon. Dahil nangunguna sa survey si Rafi Tulfo, itong latest na Pulse Asia survey. So, kailang maraming naniwala doon sa manifesto ng mga PMAs dahil ang daming nanonood, ang daming nagko-comments sa topic na yan. So, kung totoo na mayroong counter manifesto ng PMAs laban kay BP Sara, ito na yung para sirain din si BP Sara. But ang balita nga is wala daw pumipirma. Nilalangaw. Okay. So, wala naman talagang pipirma niyan eh. Ano lang naman kasi hindi siya nagsasalita tungkol sa problema sa West Philippine Sea. At ko naman, ano naman ang papel ni BP Sara doon? Di ba? Uulitin ko uli. Kahit na sabihin niya na kailangan labanan na natin ang China, kailangan sugurin na natin yan, makipagsabayan tayo sa kanila, iisipin ng mga basher niyan, mapapil, pinapapilan, inuunahan ng desisyon ng presidente. Diba? Tahimik ako, hindi ako magsasalita. Kita nyo, hindi nagsasalita si Sara Duterte. Kita nyo, walang pakialam yan. Sigurado nakipag-deal na sa China yan, pro-China yan, kaya hindi Saan siya lulugar? Saan siya lulugar sa dalawang yun? Diba? Magsalita siya at hindi. Kailangan nyo pa ba ng opinion niya? Diba? Hindi nyo na kailangan. Kaya kailangan lang ng opinion niya. Alam nyo kung bakit? Para meron silang mapag-usapan. Para meron silang ipambala o ibang bato kay BP Sara. Katulad nga nung nakita na si PBBM inisnab si BP Sara. Inisnab ni PBBM si BP Sara nung parang sa airplano, sa airport ata yun. Hindi naman eh. Nakita ko, pinanood ko yung buong video. Nakipagbeso-beso pa si PBBM kay BP Sara. Diba? Tsaka parang may binulong si BP Sara. Tapos bigla siyang nagtakip ng face mask. Diba tumakbo siya? Diba yung papaakyat na yung presidente uli? Hindi na parang magbeso-beso. Siyempre, naka-face mask na. Alam nga naman naka-face mask si BP Sara, makipagbeso-beso. Diba? Parang naman yun, si PBBM ba? Merong, may sakit? Diba? Yun ang iniisip nila eh. Na naka-face mask si BP Sara, tapos si PBBM dumaan, inisnab daw. Dapat pinanood nila yung umpisa. Hindi naman inisnab. Diba? Nagbeso-beso pa yung dalawa. Doon lang talaga yung papalik na kasi naka-face mask na. Granting, na totoo, nandyan na. Ang analysis ko, kung meron mang pipirma, kakaunti mabibilang mo lang. Malamang. Hindi katulad sa perma ngayon ng yung manifesto condemning Senator Rafi Tulfo. Ang dami na eh. Yung latest count, sobra 400 na. Noong first day, 146 pa lang. Ngayon, padami. At saka may nakikita nga pala ako, na sinasabi nila, yan si VP Sara hindi mananalo sa susunod na eleksyon yan bilang presidente. Yung mga nagsasabi niyan para sa inyo, i-comment nyo lang dito sa comment box, 'di ba? Kung meron kayong magiging suggestion. Sino pa ang dapat na maging karapat-dapat na maging presidente sa 2028 bukod kay VP Sara? May naiisip ba kayo kung sino? Para malaman natin, baka mamaya kayo may idea kayo, may alam kayo kung sino, di ba? Yung mga kumukontra na sinasabi na hindi mo nanalo yan, ayaw naming iboto yan. Sino ang naiisip nyo na dapat nyong iboto? Sino ba? Yung maging karapat-dapat o humigit sa kanya? Di ba? Ngayon, kapag meron, comment. Di ba? Kasi para sa akin, wala akong makita na pwede yung fit na sumunod kay PBBM. Si Senator Rafi medyo, alam naman, nakikita natin maraming issue. Tsaka sinabi niya naman na hindi naman na siya tatakbo. Wala na siyang, hindi niya pangarap na maging presidente o ano. Ngayon si VP Sara is tinutulak ng ganyan. Pero wala pa tayong naririnig kay VP Sara na salita. Hindi pa natin alam kung talagang tatakbo siya sa pagiging presidente o hindi. Ngayon, sino pa kaya ang pwede? Si Lenny.
Hindi. Comment lang kayo mga katunay. Sino pa ba ang pwede? Yung fit na maging presidente kung sakaling hindi nga naman tumakbo si BP Sara o ayaw nilang iboto si BP Sara. Sino? Ang mga Dutertes ay talagang nagmamahal sa mga kasundaluhan, lalo na si PRRD and even the BP herself. Kung may mamatay nga sundalo, like father, like daughter, binibisita yung lamay. Ay, alam natin yan, talagang alagang-alaga ni FPRRD mga kasundaluhan natin dito. Kumbaga, nai-spoil nga ni FPRRD, nakakarapat dapat din namang ibigay sa kanila yung treatment na yon. Dahil alam naman natin kung ano ang hirap ng isang sundalo sa pakikipaglaban. Hindi ka lang nakikipaglaban sa sarili mo, kundi nakikipaglaban ka para sa bayan. Marami kang hinaharap, no? Ganun yan eh. Mga terorista, mga ganyan. Ang hirap nun. Talagang mga high power mga kalaban mo. Sumusugod ka sa bundok, nakikipagsapalaran ka. Diba? Ang hirap ng buhay ng isang sundalo. Kaya kung tutuusin na meron talagang ganyan na taasan ng mga sweldo nila, talagang worth nila yun eh. Na makuha nila. No? At saka alagaan sila ng ganun. Bigyan sila ng treatment na ganun, yung mga kasundaluhan natin. Dahil talagang hindi biro-biro ang trabaho ng pagiging isang sundalo. Dugot pawis ang pinupuhunan nila dyan. Ako nakitang video eh, madaling araw, pulis nang namatay sa Bohol. Binisita ni BP Sara, madaling araw Grabe. Tapos ano pa, yung sundalo na namatay sa malapit sa Marawi. Binisita ni BP Sara yung burol doon sa Lanao del Norte, sa Marandi. Binisita niya yung mga wounded na sundalo sa Iligan. Di ba? Ganun siya. Ano niya Kasi herself is a reserve colonel ng Philippine Army. Kaya wala talagang pipirma. Si BP Inday Sara. Siguro kung may pipirma doon, yun yung mga hindi nila kadikit. Yung mga ayaw sa kanila. Pero iilan lang naman siguro yun. Si Senator Raffy Tulfo. Kabaro ba? Hindi naman Kaya nagkakamali sila kung isipin nila na uubra yung manifesto condemning si BP Sara sa pananahimik. At saka, mababang issue yun. Hindi naman siya ang chief foreign architect, foreign policy architect. Labas siya dun ang presidente na, nagsasalita na. Ang Secretary of National Defense, nagsasalita. Marami nang nagsasalita. Bakit pa makikisaw-saw si BP Sara? Ano lang siya? Tutok lang siya sa trabaho niya as Vice President. Tama. At sa DepEd Secretary, doon lang siya magsalita. Ang dami nang nagbigay opinion eh. Yung opinion niya, hindi na nila kailangan yun. Kasi maraming nakikisawsaw, lalo na may mga lawmakers dyan na gustong sakyan ang national concern kasi mainit na issue na bumibisita sa Pag-asa Island, kung ano-anong pondo na nire-release, sabi, gusto niyang tumulong sa West Philippines. Si BP Sara hindi siya ganun. Trabaho lang. Yes. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun kay General Macanas. Ayan Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating napanood ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.